Mismong kay dating Pangulong Duterte nang galing na meron siyang death squad laban sa mga kriminal. Ayon pa sa dating Pangulo, ang mga dating hepe raw ng PNP ang namuno sa death squad. Narito ang aking report. Sa kanyang pagharap sa unang pagdinig ng Senado kaugnay sa war on drugs, inamin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na may binuo siyang death squad nung siya'y alkalde pa ng Davao para labanan ang mga kriminal. Meron akong death squad, pero hindi yung mga pulis. Sila rin yung mga gangster. Yung isang gangster, utusan ko, patayin mo yan, kaya kung hindi mo patayin yan, patayin kita ngayon. Mga mayayaman umano sa Davao ang nagbabayad para ipapatay ang mga kriminal. At ang mga dating police chief daw kabilang Senador Bato de la Rosa ang namumuno sa death squad. Lahat itong sa right side ko, dumaan ito ng Chief of Police, Police Director. Puro commander ng death squad yan. Yung isang senador, yan ang nakaupo dyan, si Senator de la Rosa. Death squad rin yan. Pero nang klaruhin ni Blue Ribbon Committee Chair Senator Coco Pimentel ang tungkol sa death squad, biglang kumambyo ang dating Pangulo. May sarili kayo ngayong tinayo na hit squad? Is that what you're trying to tell us? Para hindi po kami nalilito po. I mean, can we be very clear? Hindi naman death squad. Basta alam ng tao sa Davao na nandyan ako at magkamali ka and you commit a heinous crime at walang mapuntahan yung agrabyado, ako yan. Nang tanungin isa-isa ang mga dating hepe ng Davao Police na nasa pagdinig, itinanggi nilang may death squad. Nilinaw naman ni De La Rosa na joke lang ang sinabi ng dating Pangulo sa pagdawit sa kanya. We know how President Duterte tells stories. Kapag sinabi niya na yan, si Bato de la Rosa is a death squad yan. Ako, 100% joke talaga yung sinabi niya. And in fact, binawi naman niya afterwards. Sinabi niya na hindi kasama ang pulis sa death squad. Natanong naman ni Senator Risa Hontiveros si Duterte kung siya ba'y may direktiba sa mga pulis na pumatay noong war on drugs. Ang sinabi ko, ganito, prangkahan tayo, encourage the criminals to fight. Encourage them to draw their guns. Encourage, pati yan si De La Rosa, encourage them lumaban. Pagka lumaban, patayin ninyo para matapos na ang problema ko sa siyudad ko. Kinwestiyon niya ni Hontiveros. Sir, yan ba ang trabaho ng pulis? Na pumatay ng mga suspected criminals? Pag lumaban. Para mapatay, para masabing nanlaban. Correct. Correct. Para That was a very incorrect. Correct, yes. Very incorrect po, if I may say as a civilian, sa professional police. That's your view, that. It's not my view only, Mr. Chair. Thank you for putting it on the record. Pagka-mayor, pagka-prosecutor. Ako, alam ko, dumaan ako, prosecutor, mayor, presidente, alam ko ang trabaho ko. At kung pabalikin ako, sir, gagawain ko uli yan. Mas lalo pang nagkainitan sina Duterte at Hontiveros nang tanungin ang dating Pangulo kung inaako niya rin ba ang responsibilidad sa pagkamatay ng ilang biktima ng extrajudicial killings. Kung sabihin ko, I will take full responsibility, magdating tayo sa korte, hindi naman tatanggapin yan. Well, Mr. Chair, and if the resource person could keep his volume and pitch to a normal trying level. to pin me down. You are pinned down by your own statements of October. You have to pin me Mr. down Chair. I'm not trying to pin you down. Do not pin me down on semantics. Bandang huli, humingi ng tawad ng dating Pangulo kay Hontiveros. Apologies, especially to Senator Hontiveros kasi sensitive sa mga ganitong yung karakter ko ho, gano'n talaga. Bastos ako. Walang hiya ako. Hindi ako sensitive. Ayaw ko lang talaga ng bastos. Ayaw ko ng walang hiya. Lalo na pag pinag-uusapan natin ng seryosong bagay ng war on drugs saka extrajudicial killings.
Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.